banggitin, babaliwalain mo yung mga pagpupulong pagdating ng paglilipatan doon sa bahay ni Adan ni Marcos ay hindi ka makakasama dahil wala kang tinatawag na attendance na katunayan na gumagalaw ka. So ganun din po, ang gawain po ng Diyos, ito po yung pinaka-attendance po natin. Pinaka-attendance po ito, ang pangako sa atin ng Diyos sa atin ay mansyon. Ang daanan po natin doon ay lantay ginto. At hindi ka na naman, hindi mo na kailangan maghanap buhay, hindi mo na kailangan magnegosyo o magtrabaho. At ito ay ibinibigay lamang sa doon sa mga taong naniniwala at nananampalataya sa Diyos. Kaya kayo po ay aning winning welcome sa gawain po ng Panginoon sa lugar po ito. Kasi darating pong araw na wala na pong magaganitong gawain. No? Dahil aalisin ng Diyos ang kanyang mga mangangaral. Kaya naman nagkakaroon ng mga ganitong gawain dahil meron pa mga lingkod ng Diyos na nagpapagamit sa Diyos para sila ay pahayagan ng mabuting balita. At i-training dito kung paano sila maglilingkod at magpupuri po sa Panginoon. Kaya ngayon po, kayo po ay aning nanyayahan at magsisimula na po tayo sa ating pong gawain. Nandiyan na ba tayo? Amen. Amen? So tayo po ay magsisimula na, bukas po ang pintuan. Kung kayo po ay willing, wala po tayong pinipiling reliyon. No? Ano ka na reliyon mo, huwag po nating tingnan yun sapagkat hindi po naparito si Kristo para magtayo ng reliyon. Ang itinayo ng Panginoon sa atin, yung magkaroon tayo ng personal na relasyon po sa Diyos. No, kaya welcome po ang lahat po ng tao, mabuti man tayo o masama, hindi po namimili ang Diyos. No? Wala po siyang tinatangi hanggat buhay po ang tao, binibigyan ng pagkakataon na makapagbaliklog sa Diyos at sumampalataya sa Diyos. Kaya tayo po yung magsisimula na. Welcome din natin ang mga nanonood sa YouTube channel, sa FB, Luzon, Visayas at Mindanao, maging sa ibang bansa ay kasama po natin sa mga nagpupuri at sumasamba sa Panginoon. Okay, nangyari po ang bawat isa na tayo po lahat ay tumayo at magsisimula na po tayo sa ating panambahan sa lugar po ito. Ulitin pa natin, ikaw ang aking kalakasan. Walang
tayo po ay itagubilin sa ating Panginoon. Pagkakilang Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, tapos po kami nagpapasalamat sa araw na ito. Sa oras na ito, Panginoon, muli, makakapiling ka namin. Marinig namin ang iyong banal na salita na ihipo at maghihilog sa aming mga sugat ng aming mga puso, Panginoon. Ama, maraming salamat sa gawain ito, Panginoon, na nagpapatuloy sa lugar na ito, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, na dating ang panahon na marami ka pang kaluluwa na dadalhin dito sa lugar na ito, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan. Maraming salamat, Panginoon, sa anak buhay na patuloy mong itakakalob sa amin, Panginoon. Panginoon, wala kami naisasambit kundi isang pasasalamat, Panginoon, sa buhay na ito na punong-puno ng pagpapala dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Ama. Amen. Andiyan na ba tayo magpuri sa Diyos? Andiyan na ba tayo magpuri sa Panginoon? Maraming Panginoon. Hallelujah. Yes. Nagkapatan mo ang Diyos. Maraming natin ating mga kamay. Pagkapatan mo, O Diyos, tunay at dakilan. Pag-ibig mo'y wala at wala.
Diyos sisigaw sa mundo. Kadakilaan mo. Yes, Lord, kadakilaan mo. Ang sinisigaw namin sa buong mundo, Diyos. Sa Visayas at Mindanao, pag-iisipang bansa, Panginoon, ay patuloy namin isisigaw na ikaw ang tunay na Diyos, Lord. Purihin ka maging sa lugar nito, Lord. Pagpalay ka po ang lugar nito, God. Ang building 30 ito, Diyos. Building 31, building 29. At buong aroma, O Diyos, ang kapayapaan ng patuloy na maghari sa puso sa lahat na narito, Panginoon. Sapagkat ikaw may sabi, kung nasaan ang iyong salita, naroon ang iyong kapayapaan, Panginoon. Na ipinagkakaloob mo sa puso ng bawat tao. Hallelujah, na nakakarinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Yes, glory. Hallelujah. Patuloy po natin purihin. Tambay po natin ang Diyos. Yes, glory Jesus. Hallelujah, Lord. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Biyayang tulog mo sa iyo ay nagulat. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Biyayang tulog mo sa iyo ay nagulat. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Mula sa ngalan mo, ako'y tinawag. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Mula sa ngalan mo, ako'y tinawag. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Isang pananalig ako sa iyo. Nananalig ako sa iyo, aking Ama. Sa biyayang tulog mo sa iyo ay nagulat. Pag-ibig mo'y wagas, aking nadama. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Sa ngalan mo, ako'y tinawag. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus, aking Diyos, ika'y sinasamba. Malapit ako, nagpupuri sa'yo. Nais ko madama ang presensya mo. Umawit ako, sumasamba sa'yo.
Jesus. Amen. Amen. Okay, tayo kayo makapag-upo na. Masarap po ba magpuri sa Panginoon? Amen. Amen, napakasarap po. No? Tunay nga na masarap magpuri sa ating Diyos na buhay. No? Yan. Mukhang nalubat ata. Hindi naman. Yan. So, puri ng Diyos. God is good. All the time. That's good. Yan. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng araw. No? So, sabi nga ay, 6 na araw tayo gagawa ng ating kabubuhay at isang araw ay idaan po natin ito sa Diyos. Kaya kaninang umaga ay doon tayo sa Hapilan, tayo ay nanambahan doon, nagsimula tayo ng alas 10 hanggang alas 12. At ngayon ay dito naman sa Aroma ay nagsisimula tayo ng 2 o'clock no, hanggang 4 o'clock sa ating panambahan natin sa Diyos. Kaya hindi po tayo dapat magsawa sa pagsasamba natin sa Panginoon. Amen? Amen. Dahil ang pagsamba natin sa Diyos, ito po yung parang pagkain natin na hindi dapat natin pagsawaan. Dahil ito yung kalakasan ng ating buhay, spiritual. Subukan mo po kumain, di ba? Pag kumain ka, kumakain ka ng mga pagkain dito sa mundo, anong lumalakas sa'yo? Yung katawan mo. No? Pag pinagsawaan mo yan, hindi ka kakain, manghihina ka. No, kaya kailangan huwag kang magsawa sa pagkain. So, ganun din yung pagkain spiritual na kailangan huwag po tayo magsawa dahil ito yung po yung pagkain ng ating spirito. Kapag nakakarinig po tayo, nakakatintay sa gawain ng Diyos, lumalakas ang ating spiritual na pamumuhay. No? Lumalakas dahil nga ang salita ng Diyos ang siyang pagkain po ng ating espiritu. So bago po tayo dumako sa salita ng Diyos, mayroon ba gusto magpasalamat sa Panginoon? Meron ba? Salamat si Renan. Hindi ko magpasalamat si Renan. Sa sunod siguro. May kunting share lang. Magandang tanghali po. May kunting share lang po ako. Kahit maliit to yung bahay sambahan namin, nagbibigay pa rin si Kuya Pastor ng magandang balita ng Diyos. At saka hindi ibig sabihin na kung wala kang ginagawa, ay hindi ka na maliligtas. Dahil yung kasama ng Diyos yung tinako, yung dalawang nanakaw, sinabi niya na maliligtas daw. Hindi na talaga makagawa ng kasalanan yun kasi pinako na yung kamay eh. At saka pag sinabi ng Diyos na maliligtas ka, wala talaga kang magagawa. Ligtas ka talaga dyan. At saka yung kamay kasi, simbolo ng gawa niyan. Kaya yun lang. Thank you. So, ori ng Diyos. So, bakit naligtas bakit naligtas yung katabi ni Jesus Christ? Dahil nandun si Jesus. Amen. Nandun si Jesus. Ibig sabihin, maliligtas ang isang tao kapag mayroong lingkod ng Diyos na kausap siya. Mayroong lingkod ng Diyos. Kasi, yung nakapako sa cross, ang kausap niya sino? Sino kausap niya? Si Jesus. Kaya, naligtas siya. Dahil, sinabi ni Jesus Christ, na hindi isasama kita sa aking paraiso. Ganun din ang tao. Kahit naghihingalo na siya, kapag mayroong lingkod ng Diyos na nandun sa harap niya at nakausap siya at tumanggap siya kay Kristo, 100% ligtas siya. Bakit? Kasi may lingkod ng Diyos. Pero kapag walang lingkod ng Diyos sa kanya, ay hindi po masasabing ligtas siya dahil nga may ginagamit ang Diyos para mamamagitan para sa Diyos. Amen. Amen. Para mamamagitan sa Diyos. Katulad ni Jesus Christ, mamamagitan siya sa atin para sa Diyos.
Kaya yung taong yun naligtas dahil lumapit siya sa Diyos. Kung yung mga hindi lumalapit kay Kristo, hindi po siya kasama sa iniligtas ng ating Panginoon. Kaya, so yun, ay may ginagamit ang Diyos, hindi yung maliligtas ka dahil sa gusto mo lang. Kundi merong gagamitin ng Diyos para ikaw ay maligtas. No, para ikaw ay maligtas. Yan, so tayo ay ginagamit ng Diyos sa lugar nito para yung sino man sumampalataya, maniwala, ay bigyan din sila ng pagkakataon na maligtas ng ating Panginoon. So meron pang gustong magpasalamat sa Diyos, salamat kay Rinan sa kanya pong testimony. Tunay na kailangan natin patuloy na lumapit sa Diyos. Maniwala. Meron pang gusto magpasalamat sa Panginoon? Meron pa? Kung wala na, handa na ba tayo makinig sa salita ng Diyos? Amen. Amen. Kung handa na, tawagin po natin si Pastor Wally na siyang magdadala po ng mensahe sa oras po ito. Amen. Magandang hapon po sa kanya.